Nang magising si Gawain, nagmadali itong lumabas ng gusali dahil kailangan niyang maghanda para sa malaking pagdiriwang na gagawin ng kanyang tiyuhin na hari. At pagdating nito sa kastilyo, sinabi ni Gawain sa kanyang ina na nasa simbahan ito buong gabi, ngunit hindi ito naniniwala sa kanya. At napansin ni Gawain na ang kanyang ina ay hindi nakabihis para sa pagdiriwang at ipinaliwanag nito na wala itong lakas ng loob para dito, ngunit gusto ng ina nito na pumunta siya at magsaya. At sa oras na umalis si Gawain, nakipagpulong ang kanyang ina sa mga kasambahay nito at tinakpan ang kanyang mata upang simulan ng isang espesyal na ritual kung saan nagsulat ito ng liham na may berdeng selyo. At sa pagdiriwang, inimbitahan ng hari si Gawain na maupo sa tabi niya dahil siya ay pamilya. Nais ng hari na makarinig ng ilang kwento mula sa kanya, ngunit wala si Gawain ng kahit na ano, kaya sinabi ng reyna na makukuha niya ang sariling kwento kapag siya ay naging isang maalamat na kabalyero tulad ng mga lalaki sa mesa. Malaki ang kahulugan nito para kay Gawain dahil gusto nitong maging kabalyero. At habang sinusunog ng ina ng lalaki ang liham na sinulat nito, sumibol ang abo. Habang nagsimulang magbigay ng talumpati ang hari, ngunit naantala ng isang taong puno at ibinigay nito ang isang liham na may berdeng selyo, at nang buksan ito ng reyna, nagsimula itong sapian ng Green Knight at nagsimulang basahin ang sulat gamit ang kanyang boses. Nais ng Green Knight na maglaro ng isang Christmas game kung saan ang isa sa mga mandirigma ng hari ay susubok na umatake sa kanya. At kung magtatagumpay ang lalaking yun na manalo, makukuha nito ang palakol ng Green Knight, ngunit kailangan din itong pumunta sa Green Chapel 1 taon mula ngayon upang payagan ng Green Knight na ibalik ang parehong pabor. At nang matapos na basahin ng reyna ang sulat, na sunog ito at ang reyna ay bumagsak dahil sa pagkahilo. Masyado nang matanda ang hari upang tanggapin ang hamon at inanyayahan nito ang sinuman sa kanyang kabalyero na gawin ito, at lumapit si Gawain na handa upang patunayan ang kanyang sarili. Gayunpaman, wala siyang espada, kaya binigay ng hari ang sarili niyang espada at ipinaalala kay Gawain na laro lang ito. Handang lumaban si Gawain, ngunit nabigla ito sa Green Knight sa pamamagitan ng paglapag ng kanyang palakol sa sahig na naging sanhi ng paglitaw ng mga lumot sa mga bato. Pagkatapos ay lumuhod ang Green Knight at inalok ang kanyang leeg, kaya inatake ito ni Gawain dahilan upang mawala ng ulo ang kabalyero. Sa tingin ng lalaki na tapos na ang lahat, ngunit sa sandaling lumingon siya, bumangon ang Green Knight at inangat ang kanyang ulo na nagpaalala kay Gawain na kailangan magkita sila sa susunod na taon. Pagkatapos ay umalis ang Green Knight, at pagkatapos ng ilang sandali ng hindi magandang katahimikan, ipinagdiwang ng lahat ang tagumpay ng lalaki. Ibinalik ng lalaki ang espada sa hari at itinago ang palakol, habang ang kanyang ina ay nakaluhod na tila napagod at nasisiyahan sa kanyang sarili. At lumipas ang halos 1 taon, ang kwento ng tagumpay ni Gawain ay ikinwento sa mga bata sa isang palabas ng manika, at ipinakita nila ang pagtatapos ng ikalawang pagkikita bilang isang trahedya para sa kanilang bayani. Tinukso ni Ethel si Gawain sa pagiging isang alamat sa kanilang bayan at kinasusuklaman nito ng lalaki. Ngunit tinanggap pa rin ito na mag-pose para sa isang napakaliwanag na portrait. At sa gabi, pumunta si Gawain sa isang lokal na tavern at pinag-uusapan ng mga lasing ang kwento ng Green Knight, ngunit binanggit din nila ang isang chismis tungkol sa nanay ni Gawain na isang mangkukulam, kaya binugbog ito ni Gawain dahil sa kanyang kabastusan. At nang makauwi ito, nagulat itong makita na kasama ng hari ang kanyang ina, at ipinaalala ng hari kay Gawain na malapit na ang Pasko, at nang sinabi ni Gawain na isa lamang itong laro, sinabi ng hari na hindi pa rin ito kumpleto. Hindi naniniwala si Gawain na maghihintay sa kanya ang Green Knight, ngunit marahang hinaplos ng hari ang mukha ng lalaki at sinabihan siyang puntahan niya ito. At sa unang araw ng tagyelo, nagsimula ang paghahanda para sa paglalakbay ni Gawain, at ang hari at reyna ay nagdala ng kalasag sa simbahan upang pagpalain, at ang palakol ay kinuha mula sa kahon nito, habang ang ina ni Gawain ay gumawa ng isang espesyal na berdeng pamigkis na may rune na nakatago sa loob. Ayaw ni Ethel na umalis si Gawain, ngunit pinaliwanag ng lalaki na binigay nito ang kanyang salita. At sa mga oras na paalis ito, binigay ng kanyang ina ang pamigkis at hiniling na isuot niya ito sa lahat ng oras dahil mapoprotektahan siya nito mula sa anumang pinsala. Naglakbay mag-isa si Gawain at humihinto lamang upang magpahinga sa gabi, at para mabawasan ang pangungulila, hinawakan nito ang bell na regalo sa kanya ni Ethel at iniisip ang kanilang huling pagkikita. Inamin ni Ethel na may nararamdaman ito para sa kanya at hiniling sa kanya na gawin siyang babae nito, ngunit binigo ni Gawain si Ethel dahil sa hindi nito pagsagot sa kanya. At sa sumunod na araw, narating ni Gawain ang isang sanggang daan at pumili ng landas ayon sa kanyang instinct. Nagsimula siyang tumawid sa kakahuyan at napansin ang isang lobo na tumatakbo sa malapit, at nakita din nito ang isang katawan sa puno.
Makalipas ang ilang sandali napunta ang lalaki sa isang inabandonang lugar at nakita nito ang isang batang scavenger na nagpapaliwanag na hinahanap nito ang katawan ng kanyang mga kapatid. Nang binanggit ni Gawain ang berdeng kapilya, nagbigay ng direksyon ang bata at humingi ng gantimpala kaya hinagisan niya ito ng isang barya. Huminto ang lalaki sa tabi ng batis upang hayaang magpahinga ang kabayo at pagkatapos ay tumawid sa kagubatan na binanggit ng batang lalaki, ngunit pagkaraan ng ilang hakbang na corner ito ng dalawang magnanakaw. Hinawakan siya ng mga ito para iharap sa scavenger at lumalabas na ang pagpapapunta sa kanya sa lugar ay upang pagnakawan siya. Tinukso ng bata si Gawain gamit ang kutsilyo at kinuha ang pamigkis bago siya igapos ng dalawa pang magnanakaw at iniwan siya sa lupa habang kinuha ang kanyang mga gamit. Binasag ng scavenger ang kalasag at nang makita nito ang palakol, humanga ito at dinala niya ito sakay ng isang kabayo habang sinundan siya ng kanyang mga kasama. At ilang sandali matapos na mawala ang mga magnanakaw, may lumabas na kalansay sa kinaroroonan ni Gawain, ngunit isa lamang itong pangitain ng kanyang sariling kamatayan. At dahil tumanggi na mamatay sa kalunos-lunos na paraan, dinala ni Gawain ang kanyang katawan sa lupa at inabot ang kanyang espada na ginamit niya upang maputol ang lubid, ngunit hindi sinasadyang masaktan ang sarili sa proseso. At sa sandaling makabalik ito, tumakbo si Gawain sa kagubatan at nawala, at pagsapit ng gabi nakahanap ito ng isang lawa at laking gulat nito nang makita ang isang abandonadong bahay malapit sa tubig. Pumasok si Gawain sa gusali at nakita niyang walang laman ito kaya nagpasya itong matulog ng komportable sa kama. At ilang sandali nagising ito kay Winifred na gustong malaman kung bakit natulog ito sa kanyang kama. Humingi ng paumanhin si Gawain at ipinaliwanag na isa siyang manlalakbay na naligaw ng landas, dahilan para banggitin ni Winifred na may naligaw din ito. Natakot si Gawain nang magsimula itong gumalaw dahil sa lumulutang ito sa halip na maglakad, at ipinagpalagay ni Gawain na siya ay isang uri ng espiritu. Nang makarating sila sa labas, ipinaliwanag ni Winifred na isang Panginoon ang pumunta sa kanyang bahay at sinubukan pagsamantalahan siya, ngunit dahil lumaban ito pinatay siya nito at ngayon ang kanyang ulo ay nasa ilalim ng lawa. Gusto ni Winifred na kunin ni Gawain ang kanyang ulo at nang isipin nito kung ano ang makukuha niya bilang gantimpala, nagpahayag si Winifred ng kalituhan sa kahilingan nito. Nagpasya si Gawain na gawin ang tama at tumalon sa lawa, kung saan nagsimula siyang makarinig ng boses na tumatawag sa kanya. Nang biglang namula ang tubig at nakita ni Gawain ang bungo, kaya mabilis niya itong kinuha bago bumalik sa ibabaw. Wala na si Winifred, ngunit nakita ulit nito ang lobo at umalis pagkatapos nitong makumpirma na ayos lang ang lalaki. Habang hawak ang bungo, bumalik si Gawain sa silid at nakita ang balangkas ni Winifred sa kama na naging dahilan upang ang bungo ay maging aktwal niyang ulo. Nabitawan ito ni Gawain sa gulat at sinabi ni Winifred sa kanya na ang Green Knight ay isang taong kilala niya bago ito dinampot muli, dahilan upang maging bungo ulit ito. Pagkatapos muling pinagsama ni Gawain ang bungo kasama ang katawan nito sa kama, at sa mga sandaling yun sumikat ang araw at lumitaw ang palakol ng Green Knight na naghihintay sa kanya sa silid. Nagpatuloy si Gawain sa kanyang paglalakbay, dala ang bigat ng palakol at tila sinusundan nito ng lobo. At nang huminto ito sa isang kuweba para magpahinga, sinubukan ng lobo na pasukin ito. Noong una ay sinubukan ni Gawain na takutin ito, ngunit dahil nagpumilit ang lobo, hinayaan siya ni Gawain na makibahagi sa kuweba kasama siya. At sa sumunod na umaga ang dalawa ay naglakbay ng magkasama, at pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad narating nila ang itaas ng bundok, at si Gawain ay nahulog pababa at halos nawala ang kampana ni Ethel. At nang maglaon, gutom na gutom si Gawain at kinain ito ang unang mushroom na nakita niya, ngunit nagsuka ito dahil dito at nag-hallucinate na natatakpan ng lumot ang kanyang kamay. At biglang nakarinig si Gawain ng ilang kulog sa kalayuan, at nang tumila nakita nito ang isang nakakatakot na tao na nakatingin sa kanya sa malayo. At sa sumunod na umaga nagpatuloy si Gawain kasama ang lobo hanggang magsimulang yumanig ang lupa at nakita nila ang isang grupo ng mga higante. Mabilis na tumakbo si Gawain at hiniling na sumakay sa kanilang balikat, ngunit nang sinubukan siyang kunin ng isa sa mga higante, umatungal ang lobo sa kanila para ilayo sila. Tumugon ang mga higante sa pamamagitan ng pagpapalabas ng malakas na ingay at nagpatuloy, kaya ang dalawa ay kinuha ang ibang direksyon. Makalipas ang ilang oras, napagod si Gawain at bumagsak ito sa lupa na hindi sigurado kung magpapatuloy pa. At sa kabutihang palad nakakita ang lobo ng isang kastilyo sa malapit na nag-udyok kay Gawain na tumayo at tumakbo sa mga pintuan upang humingi ng tulong at nawala ng malay. At sa sumunod na umaga nagising si Gawain sa isang magandang kama habang may humahawak sa kanyang noo. At sa una inakala niyang ito ang kanyang ina, ngunit matapos na kumurap natuklasan niyang ito ay ang Panginoon ng Kastilyo.
Ang lalaki ay tagahanga ng kwento ni Gawain at sinabi na huwag itong mag-alala dahil ang petsa ay ika-21 ng Disyembre at ibig sabihin mayroon pa siyang oras upang magpahinga. Pagkatapos dinala siya nito upang mag-agahan at ipinakilala ito sa kanyang ina na nakapiring ang mga mata at ang kanyang kasintahan na ikinagulat ni Gawain dahil kamukha ito ni Esau. Hinalikan ni Gawain ang kanyang kamay at tinanggihan ang kanyang imbitasyon na manatili ng ilang araw dahil kailangan nitong makarating sa chapel sa lalong madaling panahon. Ngunit sinabi ng Panginoon at ipinaliwanag na ang berdeng kapilya ay ilang oras lamang ang layo sa kastilyo kaya maaaring magpahinga si Gawain sa loob ng ilang araw bago umalis sa araw ng Pasko. Tinanggap ni Gawain na manatili at gumala sa kastilyo kung saan natuklasan nito ang lobo na inilarawan sa painting. Nakita din nito ang malaking library at nalaman na nabasa ng babae ang lahat ng aklat at isinulat din niya ang ilan sa mga ito. At bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga niregaluhan nito si Gawain ng isang regalo at humiling ng halik. Ngunit hinalikan lamang ni Gawain ang kanyang pisngi at hiniling ng babae na umupo ito upang ipinta siya nito. At gamit ang isang liwanag ang babae ay gumawa ng isang nakakatakot na larawan ni Gawain na nakabaliktad habang siya ay nakaupo sa katabing silid. At nang ipakita sa kanyang ang resulta napansin ng babae ang kampana na suot ni Gawain sa kanyang leeg at nagtanong kung ito ay regalo mula sa isang mahal sa buhay ngunit dahil sinabi nitong hindi pinutol nito ang string at ninakaw ang kampana. Samantala bumalik ang Panginoon mula sa pangangaso at iniregalo kay Gawain ang hayop na napatay nito. Bumalik ang dalawang lalaki sa loob para uminom at hinulat ng Panginoon si Gawain sa pamamagitan ng pangakong ireregalo nito sa kanya ang pinakamagandang mahuhuli nito araw-araw. Gayunpaman bilang kapalit ay dapat ibigay ni Gawain sa kanya ang anumang matatanggap nito mula sa kastilyo. Hindi na unawaan ni Gawain kung paano maaaring magkaroon ng isang bagay na hindi pag-aari ng Panginoon ngunit sinabi ng lalaki na gumagana ang kastilyo sa mahiwagang paraan. Ang babae ay pumasok upang talakayin ang Green Knight at kung paano laging nakakahanap ng paraan ang kalikasan para muling bumalik. Habang pinagpatuloy ng babae na laruin ang kanyang baraha at tinanong ng Panginoon kung ano ang gustong makuha ni Gawain mula sa kasunduan nito. Kaya ipinaliwanag ni Gawain na gusto nito ng sapat na karangalan para maging isang kabalyero. At nang maghanda si Gawain para matulog binisita ito ng nanay ng Panginoon na hinawakan ang kanyang mukha at ang kanyang sariling dibdib bago umalis ng walang paliwanag. At sa sumunod na umaga nagising si Gawain at natuklasan na pinapanood siyang natutulog ng babae. Lumapit ito sa kanya upang hawakan siya at nagtaka kung bakit hindi ito pumunta sa kanyang kwarto kagabi at ipinaliwanag ni Gawain na gusto niya pero hindi niya ito ginawa dahil hindi ito tama. Pagkatapos ay tinanong ito ng babae kung naniniwala ito sa mahika at ibinunyag na nasa kanya ang berdeng pamigkis at alam din niyang may mahika ito para protektahan ang sinumang magsuot nito. Biglang umakyat ang babae sa kama at sinimulang makipagtalik kay Gawain at hiniling na kunin ang sinturon sa kanya habang tinutulungan niya itong matapos. At nang matapos hinayaan siyang kunin ng babae ang pamigkis ngunit iniwan din ito ang sarili niyang binhi sa kamay ng lalaki habang sinabi nito na hindi siya isang kabalyero. At pagkaalis nagulat si Gawain nang matuklasan na ang matandang babae ay nakatayo sa silid sa lahat ng oras. At dahil napagod sa laro nagpa siya si Gawain na umalis at sa kagubatan nakita nito ang Panginoon at sinabi na nakatanggap si Gawain ng bagay mula sa kastilyo. At upang bawiin ito hinalikan nito si Gawain para makabawi sa ginawa nito sa babae at itinulak ni Gawain ang kanyang kamay at sinabing aalis na ito. Kaya't binuksan ng Panginoon ang kanyang bag at inihayag na ang kanyang bagong huli ay ang lobo na sa kabutihang palad ay buhay pa. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad nakahanap si Gawain at ang lobo ng isang batis na napapalibutan ng fog. May bangka sa tubig ngunit nang sinubukan ni Gawain na lapitan ito umungol sa kanya ang lobo upang pigilan siya. Nalito si Gawain sa asal ng hayop hanggang sa inihayag ng lobo na maaari itong magsalita at binalaan si Gawain na walang masayang katapusan para sa kanya. Iniisip ng lobo na dapat bumalik si Gawain sa kanila kaya inatake nito ang lobo upang takutin ang hayop dahil hindi siya sinusuportahan nito. Kinuha ng lalaki ang bangka at nakita nito ang isang daan na may markang krus at ilang minuto lang siyang naglakad upang marating ang kapilya at sa loob nakita nito ang Green Knight na nakaupo sa altar ngunit natutulog ito. Umupo si Gawain sa kanyang harapan at pagkatapos na ibaba ang palakol siya ay tahimik na naghintay. At sa umaga ng Pasko nagising ang Green Knight hinawakan nito ang palakol at inanunsyo na tatapusin na nila ang laro kung saan kailangan lumuhod ni Gawain para tanggapin ang kaparehong pag-atake na ginawa niya noong nakaraang taon.
Lumuhad si Gawain gaya ng napag-usapan ngunit nang itinaas ng Green Knight ang kanyang palakol natakot si Gawain at napaiwas ito. Tinukso siya ng Knight dahil mayroon siyang isang buong taon para maging handa para sa sandaling ito kaya nagtagal si Gawain upang makakuha ng lakas ng loob at hiniling na subukang muli. Itinaas ulit ng Green Knight ang kanyang sandata ngunit hindi pa rin napigilan ni Gawain ang kanyang sarili at lumayo. At iniisip kung ito ba ay talagang isang laro at nang kumpirmahin ng Knight muling lumuhod si Gawain at muling lumayo sa oras na tatama ang palakol sa kanya. At dahil tumanggi na mamamatay tumakas si Gawain at habang tumatawid ito sa kagubatan nagulat ito nang makita niya ang kanyang kabayo. At makalipas ang ilang sandali bumalik si Gawain sa lungsod at muling nakasama ang kanyang ina na agad na nag-alaga sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ay binisita ni Gawain si Ethel na nalulungkot nang makitang wala na ang kanyang kampana at nagtalik ang dalawa ngunit hindi kailanman tinanggal ni Gawain ang sinturon. At pagkalipas ng ilang araw tinawag si Gawain sa kastilyo dahil wala nang masyadong oras ang hari at sa huli niyang lakas ginawa ng hari bilang isang kabalyero si Gawain at ibinigay sa kanya ang kanyang mahalagang espada. At pagkamatay ng hari si Gawain ay ang naging bagong monarko na tila plano ng kanyang ina sa lahat ng oras. At pagkalipas ng 9 na buwan ipinanganak ni Ethel ang anak ni Gawain ngunit hindi pa rin siya pinakasalan nito at nagpakita lamang ito upang kunin ang sanggol at umalis ito matapos mag-iwan ng pera sa bahay aliwan nang walang pakialam sa pag-iwan kay Ethel. At makalipas ang 1 taon nagpakasal si Gawain sa isang maharlikang babae at sa gabi ng kanilang kasal hindi nito pinayagan na tanggalin ang kanyang pamigkis. Ginampanan nila ang kanilang mga tungkulin bilang mag-asawa ngunit hindi ito nakita ni Gawain na masaya hindi kagaya noong kay Ethel. Lumipas ang taon at ang kaharian ay nasangkot sa isang digmaan at nagpasya si Gawain na sanayin ang kanyang anak bilang isang kabalyero ngunit sa sandaling tumanda ang bata namatay ito sa labanan. Ang mga kahihinatnan ng digmaang ito ay binago ang opinyon ng mamamayan tungkol kay Gawain at siya ay naging isang kinasusuklaman na pinuno. Lalo din siyang kinamuhian ni Ethel ngayon dahil patay na ang kanyang anak ngunit kahit papano ay nagsilang ang reyna ng bagong tagapagmana. At pagkalipas ng ilang taon ang kastilyo ay sinalakay at si Gawain ay inabandona ng lahat kabilang ang kanyang sariling asawa at ina. Mag-isa sa harap ng nakakatakot na painting na nakabaliktad sa wakas hinubad ni Gawain ang kanyang pamigkis na hindi pa nito tinanggal mula noon. At naging sanhi ito upang mahulog ang kanyang ulo at ang korona ay gumulong palayo. Nang biglang kumurap si Gawain at nakita nito ang kanyang sarili sa kapilya at lumalabas na lahat ng nakita niya ay isang pangitain ang kanyang hinaharap kung siya ay tatakas. Itinaas ng Green Knight ang kanyang palakol ngunit humingi si Gawain ng sandali upang tanggalin ang pamigkis na dapat mag-iwan sa kanya na mahina. At ngayon matapang itong hinarap ni Gawain at malumanay na hinaplos ng Green Knight ang kanyang mukha at binati siya nito sa pagiging matapang na tumupad sa kanyang salita. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.